Mga kapatid, may balita na sinisimulan na ng Amerika ang pagre-relocate o paglipat ng kanilang sandatahan o yung mga troops, mga tropang militar mula doon sa mga bases nila rito sa Qatar at sa Bahrain. No, ito ay part daw ng kanilang strategy para mabawasan yung kanilang operational risk. Kasi nga mga kapatid, may banta ang Iran na kapag sila ay inatake ng Amerika is pupunteryahin nila yung mga base militar ng Amerika na nakapalibot doon sa rehiyon. No, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again mga tol, pag-uusapan natin etong umiinit na tensyon dito sa gitnang silangan dito sa Middle East, kung saan mga kapatid nagkakaroon talaga ng matinding girean etong Iran at saka Amerika, habang sila daw mga kapatid ay nagsasagawa ng pag-uusap. Pero kahit nagsasagawa sila ng pag-uusap, nagsasagawa sila ng negotiation, ang Amerika ipinoposisyon yung kanilang puwersa, 'di ba? Nagpadala sila ng mga aircraft carrier, nagpadala sila ng kanilang sandatahan malapit dito sa Iran. At sabi nga rito sa pag-uusapan natin ngayon, ayan, US-Iran tensions. US relocates troops from Qatar Bahrain bases to reduce risk, no? Habang nagsasagawa sila ng negosasyon, mga tol, etong Amerika kumikilos. Bukod sa nagpapadala sila ng kanilang armada, is inililipat nila yung kanilang mga tropa para mabawasan daw yung risk na kapag yan ay pinunterya nitong Iran, ay walang masyadong tatamaan, kumbaga. Anong ibig sabihin yan? Hindi naninigurado itong Amerika, mga tol, na kung sakasakaling walang puntahan ng kanilang pag-uusap, mapasabak man sila sa gera, kumbaga may nakaredy na sila para hindi sila masyadong malagasan. Etong Iran, paano kaya sila naghahanda? Pero ngayon mga tol, pag-usapan natin tong balita mula rito sa WION. Samahan ninyo ako bago natin to simulan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Again mga kapatid, wala tayong pinapanigan anumang bansa dito sa mga to. Tayo ay nanonood lamang at magbibigay ng reaksyon sa mga balita ngayon. Kaya pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at komentaryo. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. US and Iran, our top focus at this hour. Amid growing hostility with Iran, a newly surfaced report suggests that US has quietly relocated several hundred service members from major installations in Qatar and Bahrain. So ito, quietly, ibig sabihin tahimik lang mga kapatid na kumikilos itong Amerika upang ilipat ng pwesto itong kanilang mga tropa mula rito sa Qatar at sa Bahrain, no, para mabawasan daw mga tol yung risk. Mind you, Qatar, the Al Udeid base where US troops are stationed, it was targeted towards the end of the 12-day war last year in June by Iran. Now, the US adjustments currently are being characterized as a larger defensive step meant to limit potential vulnerabilities if there are hostilities with Iran, as are being suspected. Now, according to the report by the New York Times, the repositioning affects personnel previously assigned to Al Udeid Air Base, as I mentioned, which is located in Qatar, as well as sites associated with the US Navy's 5th Fleet headquarters in Bahrain. The publication, citing US officials, said that the changes are aimed at lowering the risk to American forces in case hostilities flare up or retaliatory attacks occur in the region. So anong ibig sabihin nito mga tol para sa Iran? Kailangan bang mangamba ang Iran mga tol dahil dito sa ginagawa ng Amerika? Kasi mga kapatid, kung titignan mo, no, bagamat nagsasagawa sila ng pag-uusap at negosasyon, pero meron na ring mga pagbabanta itong si US President Donald Trump na may posibilidad ng isang military action kapag walang nangyari doon sa kanilang pinagkakasunduan. No? So ngayon, nakikita naman natin, 'di ba, pinapunta niya na yung kanyang aircraft carrier Abraham Lincoln
Kasama syempre yung mga destroyer nun. Tapos ngayon ay i-deploy pa o i-deploy pa. Ewan ko kung nakarating na ba o hindi pa eh. Yung kanilang USS Gerald R. Ford, yung pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika, dineploy na rin yun mga tol. So talagang ipinuposisyon na ng Amerika yung kanilang puwersa. Habang kanilang ipinuposisyon yung kanilang puwersa, is inililipat naman nila etong mga tropa nila rito sa mga bases nila rito sa Qatar, sa Bahrain. Kumbaga, alam mo yun, nagre-ready silang sumuntok habang naghahanda na rin sila para hindi sila tamaan ng gante ng kanilang kalaban, mga tol. Diba? So, ibig sabihin yan mga kapatid, seryoso. Kasi nag-e-expect na ang US na babalik ang Iran eh. So, dito pa lang inihahanda na nila. Seryoso sila. No? Kailangan mga tol, ay may mangyari doon sa kanilang pag-uusap dahil kung hindi, talagang meron tayong makikitang panibagong labanan na naman. Kasi etong Iran mga tol, nagbabanta rin sila. Yun nga mahirap eh kasi yung dito sa mga bantaan na yan, nasasabi na agad nila kung ano mga plano nila eh. Katulad halimbawa ng Iran, sinabi nila na hindi man daw umabot yung kanilang mga missile sa American soil, yung mismong Amerika, is ang pupuntiryahin daw nila is yung mga US bases naman. So anong ginagawa ngayon ng Amerika? Eh di nire-relocate ngayon nila yung kanilang mga mga puwersa. Siguro yun din ang dahilan kung bakit dumating din dito malapit sa Iran yung barko ng China na may malaking radar, no? Para bigyan ng intelligence itong Iran kung ano yung nagiging galaw ng Amerika. Kung halimbawa, i-relocate nila yung kanilang mga tropa sa mga basing ito, is malalaman din naman ng Iran kung saan lilipat. At dahil doon, alam ng Iran kung ano yung pupuntiryahin nila sa susunod, no? Ano sa tingin ninyo? Tuloy natin. Al Udeid Air Base, which serves as the largest American military facility in West Asia, supports roughly 10,000 troops, Ooh. American troops that is. It is a critical hub for US air operations, while the recent drawdown has made quite the news. The report read that the development leans more towards a potential precautionary contingency planning. The repositioning is aimed at enhancing force protection while maintaining readiness across the Middle East. Habang naghahanda sila, hinagahanda rin sila ng kanilang proteksyon. No? Sigurista, kumbaga. Rather than preparation for an immediate clash. Now, in June Kaya ang problema, itong Iran, hindi na nila maililipat yung Iran eh. Ayun na yun eh. Diba? Kasi yung Amerika ang lumalapit, mga tol. Yung Amerika lumapit. So kayang-kaya talagang patamaan ng Amerika, mga tol, etong lugar ng Iran. Habang ang Iran, hindi nila kayang paabutin pa yung missile nila rito sa mismong kalupaan ng Amerika. Ang talagang kaya lang nilang targetin sa ngayon is yung mga barko, yung mga US bases. Kaso etong Amerika nga, eto na, nililipat na nila yung kanilang puwersa. So ano ngayon ang pupuntiryahin ng Iran? Diba? Ano ngayon? Kumbaga parang hindi nila alam ngayon kung ano pupuntiryahin nila. So dito ngayon papasok yung kakayanan ng China. Kung paano nila mabibigyan ng intelligence etong Iran. Sana sana walang mangyari o sana hindi matuloy etong mga bantaan na to. 2025, Tehran launched missiles at a US base in Qatar after Washington targeted 3 Iranian nuclear sites. Oh, ito yun. After hulugan ng missile o hulugan ng bunker buster ng Amerika yung tatlong nuclear facilities nitong Iran, pinuntirya nila yung dito sa Qatar. Yung US bases dito sa Qatar. Pero mismong Qatar, sinangga yung mga yung mga missile ng Iran eh. Missiles at a US base in Qatar after Washington targeted 3 Iranian nuclear sites, although they were shot down by air defenses. Now, ground forces are not expected to take part in the offensive action against Iran. Reports clarified that tens of thousands of American troops continue to operate from numerous other bases throughout West Asia, including locations in Iraq, Syria, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, and UAE. Yung mga malalapit ito sa UAE, United Arab Emirates, dito sa Iraq, dito sa Harir Air Base, dito sa Kuwait, andun pa rin, continuous working pa rin, tens and thousands of US forces. In the meantime, aircraft carrier Gerald R. Ford and an escorting destroyer, they were sighted off Gibraltar.
just beneath Spain. Now, the carrier was seen transiting the strait, linking the Atlantic Ocean to the Mediterranean in a photo taken from the Gibraltar side of the strait. The So ito naglalakbay pa rin itong Gerald R. Ford. carrier's presence in the region was also confirmed by satellite imagery and social media accounts. The sighting coincided with US President Donald Trump suggesting that he is considering a limited military strike against Iran. Now, let's look at the Iranian side. On the other hand, the Iranian Foreign Ministry, in a retaliation to the European Union, has designated the navies and air forces of all European member states, EU member states, as terrorist organizations. The ministry blasted EU nations and said that EU's actions to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC, was contrary to fundamental principles and rules of the United Nations Charter and international law. Along with this, attacks carried out by Israel on Friday in eastern Lebanon killed 8 members of Iran-backed Hezbollah. Lebanon's health ministry said that a total of 10 people were killed in strikes that hit the eastern Bekaa region. The Israeli military said that it had targeted several terrorists of Hezbollah's missile array in 3 different command centers in the Baalbek area. Quote Grabe. unquote. This was a statement which came from Israel. Habang nagbabantaan ng Iran at saka US mga tol, etong Israel naman is umaatake sa Lebanon. Lebanon, Israel strikes Iran-backed Hezbollah. Yung group Hezbollah, ito yung inatake ng Israel dito sa Lebanon. In the Baalbek area, quote unquote. This was a statement Ngayon kasi Hamas, Houthis, Hezbollah, di ba? which came from Israel. Following the Israeli strike, Hezbollah official Mahmoud Kamati said that the group's only choice was resistance. So eto na nga mga kabadid yung mga kaganapan, no. Ayon dito sa report is tahimik na nire-relocate ng Amerika ang kanilang mga tropa and military assets, siguro katulad ng eroplano, mga missiles, mga ganyan, nililipat nila from key bases in Qatar and Bahrain as part of a strategic move to reduce operational risk amid rising regional tensions. So may kita natin dito mga tol, yung mga ganyang galawan kasi. Nag-e-expect na sila ng retaliation mula rito sa Iran. So ngayon pa lang, kumikilos na sila in advance. Para whenever na umatake sila is gumanti man ang Iran is konti na lang yung magiging damage sa kanila. Sa madaling salita mga tol, may posibilidad talaga na kumilos nga magkaroon ng military operation etong Amerika laban dito sa Iran. So mukhang talagang meron tayong makikitang labanan sa hinaharap. Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. No, maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.